So ayun guys, subukan natin tong i-fire yung natin, yung ECU. Ayan, double check muna tayo kung mayroong mga nakadikit. So try natin, switch on ignition. Switch on ignition, check engine. Tapos injector pulse. Itong injector pulse na to, ito ay panglahatan na. Lahat kasi ito magdi-distribute sa injector natin na 4. Tapos yung ignition coil natin, dapat may kuryente na lalabas. So sabay dapat ito, may lumabas na kuryente. Tapos ito magpa-pulsing ngayon. Ayan, subukan nating ikutin tong distributor. Ngayon kung makikita nyo, mayroong kuryente na bumubuga. Tapos dito, yung ilaw natin, nagbibigay siya ng pulsing para sa injector ito. Yeah, so ibig sabihin yung ECU natin, wala siyang naging problema. Tapos pag minsan naman kung ang ECU sira, hindi na magkakaroon siya ng check engine, pero mayroon namang ibang issue naman sa ECU. Mayroon siyang check engine pero hindi nagbibigay ng injector pulsing, tapos walang kuryente din na lumalabas, wala siyang igniter trigger na ibinabato. Yun ang nagiging common na problema ng ECU. Pag ganon, pwede naman nating i-check yung mga transistor niya kung ano naging problema sa transistor, baka pumutok lang. Pero ang pinaka malala dyan, pag ito na ang tinamaan yung pinaka program na sa kanya. So hindi na talaga makukuha yan. Maliban na lang kung palitan tapos lagyan uli ng panibagong program. So i-reprogram siya. So medyo mas mahal pa yung magagastos pag ganon. So, mas magandang bumili na lang ng bagong ECU. Pero kung yung mga minor lang naman, yung mga capacitor, transistor, diode, resistor lang naman mga nasira, pwede pa yan i-repair. Pero pag ito nang pinaka na-damage, wala na yan. Palit na lang kayo ng bago. Medyo mas mahal pa kasi yung pagpo-program niyan kaysa sa pagpapalit ng bago. So ayan, okay na. Maraming salamat ulit, Autorad Automotive Technician. Update ko kayo guys pag umandar na yung Toyota Revo natin na nasunog na 7K engine. Yan guys, dumating na pala yung mga inaantay nating pyesa. Tapos nag-rewiring na rin ako. Nailapat ko na rin yung wiring ng ECU na binili ko. So bali ito yung wiring harness ng ECU. So bali second hand wiring ECU harness. Tapos i-double check ko na lang yung mga wiring yan. Inayos ko na lang. Tapos yung ditong side na nasunog, inayos ko na rin ito. Na wiring ko na rin yan. Tapos yung dito, yung mas malala na banda, na wiring harness ng mga sa ilaw. So bali okay na rin yan. Naayos ko na din. Tapos mayroon na lang akong mga ibabalik na pyesa para mapaandar na natin ito. Bali nandito na rin naman yung ibang pyesa. Ayan, ilalagay ko na muna lahat. Tapos pag nalagay ko na, saka natin susubukan uling susubukan na natin paandarin. So i-clear ko na muna lahat ng ng pyesa. Ilalagay ko na muna lahat 'yan. Tapos yung wiring. Ayan guys, magandang umaga. Natapos na rin yung maulan na panahon. Tapos ang ginagawa ko na ngayon ay binalik ko na yung mga tinanggal ko pala. Yung ECU. Yung ECU natin, goods naman. Mayroon naman siyang injector pulse saka ignition coil trigger. So ayan, binalik ko na yan. Tapos yung cluster kakabit na rin, ignition switch. So hindi ko muna ibabalik yung dito sa harapan.
kasi mag-oobserba pa naman ako kung ano pang pwedeng ma-check natin dyan. Tapos dito naman binalik ko na yung mga binili ko na distributor, yung throttle body, injector, map sensor. Tapos yung mga wiring, nasa ayos ko na rin yung mga wiring nya. So ang gagawin natin nga dito ay subukan natin paandarin. So paandarin natin to. So mayroon pa akong mga aayusin dito. Ang ano lang naman natin dito, ang goal natin dito ay mapaandar lang yung unit muna para malaman natin kung may development tayo dun sa ginawa natin. So switch on ignition, mayroon tayong check engine. Tapos subukan nating i-fire ito, paandarin. So ayun, umandar na yung unit natin. So hindi muna natin siya paiinitin ng todo kasi gawa ng marami pa tayong aayusin dun sa makina. So at least meron na tayong improvement dun sa ginagawa natin. Ito kasi ang issue nito ay malala yung pagkasunog ng wiring. Tapos yung sa engine bay, halos nasunog din lahat ng pyesa na magpapaandar sa unit. Pati yung mga gasolina line, fuel lines nasunog, aircon. So yun, mga gagawin pa natin yan, sasabay pa natin sa ating trabaho. So bali general repair na to, kasama na yung mga preno na yan, clutches, lahat ng gagawin. So yun guys, update ko kayo pag totally na assemble ko na lahat ito, nabuo na.